Oh my God, naku, si iyaking aw-aw papampam, umiiyak na. Bakit? Wala na bang kita? Wala na bang bumibili sa Rosmar Mystery Parcel mo? Yung kasi, masyado ka kasing mayabang na kunwari, sinasabi mo na sila'y sasali para magkakaroon sila ng premyo, papremyo, kunung-kuning ng 1 milyon, brand new car, iPhone o wala, o diva. O ano, ang dami kang nabiktima, kaya nga siya yumaman kaya ka nga yumaman dahil sa pangbibiktima mo dito sa mga tao na akala nila talagang totoo kang tao. Napakasinungaling mo, di ba? Yan ba naman yung taon talagang bilyonaryo kumikita ng 13 million kada isang araw? Hello? Di dapat nandiyan ka na sa sa listahan na ng mga pinakamamayaman dyan sa Pilipinas. Pinakamayabang, yes, totoo yun. Pero pinakamayaman, hello, wala ka sa listahan, no? Oh, diba? At saka kung kumikita ka ng 13 million, per day, dapat hinabol ka na ng BIR. Kaya nga sabi, ambassadress daw, hindi daw hahabulin ng BIR. Hello? Kahit nga presidente ka, kung talagang kumikita ka talaga ng ganung laking halaga, magpakita ka nga na talagang buong bank account mo. Baka may pagtatawanan lang kita, di ba? Ito naman si Rendon, na wala namang maipagmalaki sa buong buhay niya. Tingnan nyo yung, nagpatayo kunong-kuning ng isang restaurant, no, na isang hour, good for 1 day, close na. Hindi kumita. First day pa lang yun, na opening, close na. So, yan bang may pera? At least ako nung nagkaroon ako ng Mystica Rock Discon Restaurant, at least kahit papano, bago nila sinarado noon yung buong lugar ng Libis, at least kahit papano, di ba? Hindi good for 1 day. 5 million lang naman ang natalo ko noon dahil pinasaraduhan nila yung buong block ng kasi nga naman nagreklamo yung kapatid ni Loren Ligarda kasi maingay daw doon sa Labis. Kaya isa sa mga isa sa mga naipasarado ay yung kaya naiwan na lang yung mga family restaurants doon. Di ba? Yan ba yung mga pinagmamalaki? Hello, tapos gusto daw bilhin ang buong kapuluan ng Coron? Hello, kung gusto mong bumili talaga ng bilhin mo yung mga worth ng bilyon talaga na properties ko dyan sa sa Palawan. Pero bago kita i-entertain, magpakita ko muna ng bilyones na pera mo. Kasi legit buyer lang talaga ang kailangan ko. Diba? Yung mga nangyari noon, diba? Yung mga Coco Martin, mga ganon. Hello, mga showbiz lang ang mga yon. Hindi pa nga ako nababayaran, bumili na agad ako ng dalawang ng brand new car. Pero pinagmukha kong kay Coco Martin. Tingnan niyo lahat ng mga nandiyan na nasa dyaryo o kay nasa YouTube. Ang katotohanan, may pera na ako noon. 3 yung pwesto ko doon. Okay? Pinalabas ko lang na nandun nagbebenta ako ng chicken pero may lumihan ako. Okay? Meron din akong bentahan ng mga ukay-ukay, mga ganon. At meron din akong doon yung nagbebenta rin ako ng mga kung ano-anong galing sa Japan. Di ba? Lahat ng mga yun ay pasakalya lang yun. Pero ako nagyabang ako, Nagyabang ako na kay Coco Martin lahat ng galing yun, pero hindi. Galing yun sa pera ko. Di ba? Ibang klaseng pagmamayabang ko Di ba? Pinagmamayabang ko na walang-wala ako. Nagdrama ako. Ganun lang yung showbiz yun. Gusto kong bumalik nun sa showbiz kasi sabi nila, Mami, kasi tinutulungan lang kasi nila kung ni Coco Martin kung sino yung yung mga talagang gustong bumalik sa industriya talagang yung walang-wala na. Di nagpalabas ako talaga na ako'y walang-wala. Nagbebenta lang ng chicken. Pero the truth is, 3 ang pwesto ko noon. Kahit tanongin yun dun sa mga andoon, taga-roon noon. Di ba? Si General Trias. 3 ang pwesto ko doon. Di ba? Diba? Kaya nagtaka siguro si Coco Martin, pinalabas ko na sa kanya galing yung 2 sasakyan ko. Hello, hindi pa nga ako nababayaran nun. Diba? So, lahat yung mga yun, gimmick lang yun dahil gusto ko magkaroon talaga ng pagbabalik, showbiz comeback. Pero hindi ko na kailangang gumimik, diba? At least hindi yabang yun. Instead na magyabang ako, pinababa ko yung category ko, yung level ko.
Nagpaawa effect. So ito naman, nagpapaawa effect na itong si Rosmar kasi nga naman wala nang bumibili. Ngayon, anong mangyayari sa yung business kung wala nang bumibili sa mga non-approved ng FDA, hindi approved? Diba? Ibig sabihin mga peke, mga na yan, pagkatapos malalabasin na yung mga ibang daw, nag-o-open daw ng pages na tapos sila daw nang isa. Hello? Ha? Sa kanya rin lahat ng mga yan. Lahat naman binibigay niyong GCash o kaya cash o kaya kung ano-ano mga binabayad niyo sa kanyang bulsa rin at GCash o kaya sa bangko nang pupunta yung mga pera niyo. Kaya nga siya, mayabang. Pero ngayon, paano mo pa mababayaran yung mga installment mong mga sasakyan at mga house and lot kuning-kuning kung sa iyo nga ang mga yan? Alam ko na style ng mga nagbebenta ng mga produkto, di ba ganun? Nagpapakita sila ng mga mamahaling sasakyan. Pero the truth is, umiiyak yung mga bulsa nila. Gusto lang nila magpasikat para maraming sila maengganyo at ma-scam. Ganun lang yon. Akala nyo naman kasi, lahat ng mga Pilipino ay mga bobo, pero hindi na. Magising na kayo mga anak, okay? Ito, iyak pa more. Hello guys. Sorry, umiiyak ako ngayon kasi maraming tumutulong sa akin para mabalik yung main account ko. Kasi parang alam niyo yun, parang nagiging hopeless na ako kasi parang mag-iisang linggo na. Unlike noon na parang kaya siyang ibalik. Parang within the day, ganun. Tapos yun, ngayon kasi is, hindi na TikTok Philippines yung parang may hawak. Kailangan na iakyat sa mismong mas mataas. So, inaakyat na nila sa mismong TikTok Global, ganun. Alam niyo, wala akong pakialam sa dami ng followers eh. Ang main focus ko kasi dito yung mga distributors ko na umaasa sa brand. Kailangan ko kasi mabalik yun eh kasi alam mo yun, sabi sa akin ni Nathan, wag ko na raw asahan bumalik. Tapos change name ko na lang daw yung TikTok niya kasi hindi naman na siya nagtitiktok. Yun na lang daw yung gamitin ko para marami na maganda akong followers. Kasi hindi lang yun yung memories. Yung mga collab namin noon, yung mga videos namin noon na pa lang kami. Yung baby pa si Nat. Yung mga happy memories. Kasi alam niyo, parang umikot yung mundo ko sa TikTok. Tapos, alam niyo yung lahat ng happy memories, sina-upload ko may araw-araw. Walang araw na hindi ako nag-upload.